Ayan, nandito tayo sa phase 4. So project update din po tayo sa mga ongoing project natin. Mga karos, good morning din sa inyo at good morning din sa mga client owner namin. Ito, another day and another house improvement po. Kaya samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Okay, nandito tayo sa phase 4 Lumina Homes. Sa mga nagtatanong, ito yung update sa ongoing project namin dito. Bali, iniwanan po namin to gawa ng kailangan po kasi malagyan po muna siya ng copper tube sa first contract namin. So bali ano lang po siya, extension lang. So sa harap, sa likod, then yung roofing and yung ceiling. Included na rin yung water line or sa plumbing at saka yung sa electrical. So sa ngayon, hindi pa muna namin to maituloy. Kailangan po kasi malagyan muna ng copper tube yung yung pinaka loob ng kisame. Gawa ng yung dalawang aircon unit natin dyan ay nandun po sa dulo ng back extension. So ito nga po pala yung update. So may gate na siya. Kala nyo yung design is parang puro vertical lang. So bali ito isa nakaplano na para po sa PVC solid panel, yung pang outdoor. So iniwanan lang po namin yung mga bakal ay naka primer coating para hindi po siya expose sa kalawang. So ito po muna yung update. Tapos tiningnan ko rin yung panambak dito. Pwede ko na ipahakot to, pero iba ho kasi rito buhangin. Yan, kaya magagamit pa po natin yung buhangin na to. Ibang nakasako dyan. Yung mga panambak dyan, madadagdagan pa po yan ng kalat. So hindi naman po siya nakakasagabal sa kalsada. Okay, bali papunta tayo ng Tansa Garden Premier ngayon. Kukuha po tayo ng ilan po sa mga pamorma at dadalhin natin sa project natin sa phase 3 gamit simulong. Tara. Nandito na tayo sa Tansa Garden Premier Phase 5. Yan, magandang araw sa client owner natin dito. Mukhang may bagyo. Ganito yung weather, makulimlim kanina pa. Bali, ang pinunta natin dito ay kumuha po tayo ng mga pamorma. Yan, batiin muna natin yung buong tropa. Yan, gamit ang sasakyan natin na si Mulong. Bali, ito yung ating mga hollow board na meron pong framing na tubular. So magagamit pa uli natin siya. Marvin, morning. Good morning. Okay, kay Sandy, morning po. Good morning. Yan. Nag-uumpisa na para dun sa steel frame yung pinaka-trusses. Tapos dito nagpapabistay tayo ng buhangin dito. Kaya Richard, morning po Kuya Richard. Yung mga gamit pa talaga natin. Ilang beses natin yung mga gamit. Bali, si client nga pala dun sa phase 3, yan, ibibigay na po natin yan or ipapahiram na natin yan sa kanya. So malaking menos na po sa renovation para sa kanila. Yan, tuloy lang naman yung plastering dito. Yan, kahapon nga pala. Kahapon pala may absent tayo na isa, si Mang Doming, hindi nakapasok kahapon. Kaya yung plastering dun sa likod medyo konti pa lang yung nagagawa. Kung sakali kuya, mas maganda magsobra na rin. Sobra na lang din po. Parang hindi ko may bilis, hindi nakapag yun. Aha, sige. Kuya Doming, good morning po. Good morning po. Wala ka kahapon ha. Okay na motor mo. Ayos na, thank you. Tapos nagpa-deliver na rin ako ng mga semento dito. Kaya nadagdagan yung semento natin dyan. Tapos nung mga nakaraan yan, nagpa-deliver din ako ng mga tubulars, mga bakal na mga gamit natin sa roofing trusses. So ito pa lang po yung sitwasyon dito. So yung dalawang TNB natin sa first floor at second floor, lahat sila swing door. Swing door po lahat. Ganito pag sinabing swing door. Swing door. Marami pang gagawin, sobrang dami pa. Rusty, good morning. Good morning. Ayan. So ito nga po pala yung mga na-deliver. Napaira na rin ng primer coat, epoxy primer or yung pala to, Davies Extras. Yan, roofing trusses. Bali 2x4, kombinasyon ng 2x3. Tapos may angle bar kami rito. Yan. Tapos mapapansin nyo, nakapasok din po siya dun sa mga pader. Yan, matibay yung pader dito. Bali reinforced concrete yung pader dito sa Tansa Garden.
Yan na. Yan na. Masyado lang talaga mahaba kaya mabibitin. Magkakaroon tayo ng dugtong sa dulo. Tapos dito naka-overlap yan ng mga 70 cm. Tapos yung gagamitin natin dito, outside gutter. May disenyo, bali banawi. Stainless. Stainless na yung gagamitin natin. Tapos dito magkakaroon din tayo ng bulada na parang ganyan. So wala na po nakaligpas dito dahil 2x3 na lang po yung gagamitin namin dyan. So reduce na siya. Yan. Dito kasi medyo mas mahaba to. Yung mahabang part ng area. Ayan, okay na po. Naikarga na nila yung ating mga pamorma. Saka na ako magdadala ng coco lumber. Yan, makakasikip lang dun sa project natin. Okay na tayo dito. Kaya thank you ha. Oh, sarap na baon natin ha. Yan, una na tayo. Diretso tayo sa phase 3 para may hatid itong mga pamorma. Tara. Dito na tayo sa phase 3. Yun na. Yan, good morning din sa client owner namin dito. Yan, batiin natin yung tropa. Ricky, good morning Ricky. Good morning, boss. Kay Bilo, good morning. Good morning. Yan, ito yung ating hollow board na hanggang ngayon napakaganda pa rin. So pangalawang unit niya na magagamit to. Pero parang ginamit na to pangalawang beses na no, log doon no. Kasi nagpapalit-palit na to doon sa sa iba't ibang poste at saka biga doon sa Tansa Garden Premier. So ito gagamitin natin sa phase 3. So bali wala na pong charge yan, hindi na po natin i-charge sa may-ari yan. Yan. Maputik. Yan, maputik. Gawa ng ito, nag-aambon-ambo ulan. Epay, good morning. Good morning. Morning. Bigla. Bigla. Okay, bali ano tayo ngayon? Asintada. Tapos magbubuhos tayo ng poste kalahati. So ito na yung asintadahan. Kulang pa to dito banda. So sa asintada pwede nating paabutin simula sa ilalim hanggang 8 feet. Kung ano yung kaya ng haba nitong hollow board. Tapos kailangan may siroho para pagka binuhusan po yung poste biga, mas matibay po yun kapag may siroho pa. Huwag na natin paabutin hanggang doon sa dulo ng paglalagyan ng biga. So yun yung sa poste. Yan na, nagpa-deliver din ako kahapon ng ano rito, buhangin, kaya dumami na yung buhangin namin. Tapos yung graba meron pa yan. So ito muna yung update. Tapos lagi naman naka-ready yung ano natin, yung submersible pump. So sakaling ito nga, kagaya niyan. So pagka na-flooringan naman namin to, yan, doon ako magdadala ng ano, ng coco lumber para sa forma. Sige. Yan, lilinisin na lang no, Rick na. Kasi medyo madumi. Yan, may madali lang kuskusin yan. PVC naman eh. Tapos dito naman sa isang project natin sa phase 3. Yan, nagpa-deliver ako kahapon ng ano rito, ng hollow blocks. Yan, semento. Yan, tsaka metal paring yan. Nagpa-deliver tayo rito. Pagpapatuloy natin yung asintada rito sa TNB. Yan. So ito yung mga nagagawa rito. Yan, asintada rito sa TNB. At saka yung pinaka kitchen counter natin. Yan, dito yung lababo. Yan, dito banda yung cooktop. Tapos dito banda yung refrigerator. Ang hindi na lang po nagagawa dito sa contract namin nila client, bali yun na lang po. Yun na lang hindi nagagawa. So yung counter, tapos lalagyan ng tiles. Yung tiles niya nandito na, nagagamitin ito. Tapos ito naman yung kanyang kitchen sink. Yan, saktuhan lang yung laki ng kitchen sink kasi hindi naman malaki yung kitchen area. Yan, may adhesive pa tayo rito. Tapos dadalhin ko rito yung cooktop na pinabili nila sa akin. Yan, may cooktop tayo rito. Yan, dito sa TNB, yan, CHB wall na lang. Tapos kung ipapagawa pa nila to, ayan, may mga gamit pa tayo na mga gamit dito. Tapos dito yung mga electrical socket na lang, yun na lang ako kumpletuhin dyan. Tapos yung iaabang muna natin dito is yung ordinary faucet lang muna. Yan, pagka nagpa-finishing, papalitan na lang po natin. Yan. Tara. Ay, ano yan? Ha? Nagpapapayat ka ha?
Walang pancit canton. Guulam ako ng masarap mamaya. Okay, dito tayo sa bodega. Ayan, babalik ulit ako dun sa project natin sa phase 3. Meron lang po akong kinuhang tiles, 5 piraso to. Kasi kailangan pong bumuo ng kitchen counter. Tapos yung mga ginagawa naming kitchen counter ngayon yung buhos, yung ilalim naka-tiles na. Itong tiles na to, ginamit ko to sa tira naming project dun sa phase 6 noon. Sa toilet and bathroom. Yan, magagamit natin dun. Tapos ang ilan pa sa mga ikakabit dun, itong lamppost. Tapos nandiyan na yung faucet ng sink. Tapos ito yung kanyang built-in hub o yung cooktop. Tara. Yan, dito po natin gagamitin. Siya nga pala mga karo, si Kuya Rigor nga po pala nung Sabado, masama na po yung pakiramdam niya. Hindi siya nakapasok kahapon, araw ng Lunes. At saka ngayon. So hindi ko alam, baka trangkaso. Doon sa isang project natin dito kila Sir Joshua, overall paint na lang po yun. Medyo marami na rin po yung nagawa ron. So ngayon wala akong gumagawa-gawa nang wala siya. Tapos ito yung susi ng kolong-kolong. Una na ako ha. Gege. Thank you. Mga karos, ang susunod natin pupuntahan yung Wilcon. Bibili tayo ng tiles para doon sa kulang pasaan niya na Bel Air East Project. Tara. Buti na lang dala natin lahat ng resibo, diba? Yan na. Kaya hindi na tayo nahirapang hanapin. Kaya available naman po yung mga tiles. Yun nga lang ang disadvantage sa pagbili rito sa Wilcon, per box talaga. Kahit siguro isa lang ang kulang mo, mapipilitan kang bumili ng isang box. Hindi naman nalalayo yung mga kailangan natin doon sa bilang ng mga boxes. Yan. Salamat kay ate sa nag-assist. Hindi tayo na-hassle dito. Dire-diretso. Ayan, bali 4 na box lang yung binili ko po rito. Dahil pinadouble check ko naman sa site yung bilang kila Louie, para hindi naman po sobra-sobra. Gawa ng automatic kasi isang box ang bibilin mo, kahit isang piraso lang ang kailangan mo. Ayan. Okay na tayo rito. Ayan, nasa 3,600 ang binayaran natin. Dito na tayo sa na Bel Air East Project. Magandang araw dito kila client owner din. Yan. Yan, pinababawad na po natin yung mga tiles na galing po ron. Bali 40 by 40 lahat yung mga binili natin. 40 by 40. Louie, good morning. Good morning. Donis, morning. Okay, Kuya Boy, good morning. Iyon. Tsaka pala dito, kinausap ko sila client kung maaari, iba na lang yung tiles na gagamitin dito. Yan, iba na lang po pagdating dito sa ilalim. Ngayon, yung ganitong klaseng tiles po pala, yung ganitong klase ay nagkaubusan na. Yan, magkukulang pa nga po kami rito eh. Yan, yung magkukulang pa po kami rito. Yung pagpunta ko po doon, wala na yung ganito. Pero yung pagdating dito sa pinaka-trench drainage, isa ilalim niya, pumayag naman sila client kahit ibang tiles na yung gagamitin. Ang suggestion ko kasi, meron naman pong grills yan. Yan, may grill siya, kaya kahit po ibang tiles na yung gagamitin dyan, hindi naman po mapapansin pa. Mga nagawa kahapon, eto. Yun o, 1 piraso na lang para rito. Tapos sa bahagyan nakadrop po to. Itong area na to. Yan, nakadrop po siya. So maliit na nga lang po yung pagkakadrop niya kasi nakapantay po tong flooring na to eh. Yan, hinabol na lang po natin. Tapos ito na yung pinaka layout ng ating pinakalababo. Yung gagamitin na tiles dito, yung nandito sa turnover nila, granite. Yan po yung granite.
Ayan. It's Kuya Boy. Oh, yeah. Okay, share namin sa inyo yung ginagawa namin dito. Ito yung sinasabi ko na medyo komplikado lang. Ang gusto ni client, bali, itong mga design na turnover sa kanya ni Anyana, yung Maxim model na to. Bali gusto niya, no? Nandyan pa rin po yan. Tapos medyo mahirap nga lang po siya. Bali, ang gagawin na lang natin dyan, kaya ba yun yung ano, yung plastic moldings na lang, ididikit natin, no? Yung po kanto. Ganyan, no? Pero nagawa ng maganda, no? Medyo komplikado lang. Matrabaho. Trabaho nga lang. Oo, trabaho. Kailangan dito mahaba pasensya mo. Pero kaya, yan, no? Nakakailan na si Adonis, dalawa. Tapos yung paligid, pwede pong didikitan na lang namin ng moldings para maganda po siya tingnan. Yan. Doon dito yung tinatanong mo, yung abang na isa dito. Babalik ko lang Sa dulo. Oo. Babalik kami sa dulo. Sige. Sentro lang pa kasi namin itong ano. Yung sa ilaw. Oo. Maganda dyan, no more nails. No, paikot. Hindi, sealant ka lang. Sabi ni Yoyo eh. Isilan pa lang. Sealant ka lang natin. Oh, mas okay din. Silicone sealant. Masyadong komplikado na. Kaya hindi na nga namin binago yung ano nito, yung mga distansya. Inangata kasi natin yan, sir, dahil masyado kasing ano pa yung anong labasyado nila dati. Oo. Yung maliit pa. Kaya pala. Kaya nilakayan natin. Ang marami ako sinasuggest dito kay client na minsan niya, pwede nga namin paghiwa-hiwalayin. Kaso nga lang, yung abang, wala siyang ano. Oo, walang kakapitan. Nakakapitan. Ayan. Ang ganda. Nagawa pa rin ng maayos kahit pa paano. Yung nagbablog nga pala ako rito mga karoos kahapon. At may mga nababasa akong comment dun sa upload ko, yung sa regarding sa singel na 6040, kung applicable ba sa renovation yun. Ayan. Ayun, binabad na ni Louie yung ibang tiles. Okay, bali ang sagot niya natin doon, kung talagang pinanood na mabuti ng mga viewers, ay hindi nga po pwede yung ganong klaseng singil. Nakita niyo na nga, di ba? Kinumpute ko na. So, ayun, sa mga nagtatanong tungkol po doon, meron pa nga, paano daw kung 80 or 20 ang singil sa kanila. Hindi pa rin po applicable. Hindi po ganun ang basehan. So, ang pinakabasehan po talaga is yung presentation ng pinagagawa ng trabaho. Kung ano po. Tapos may nabasa pa ako. Iwasan na lang po natin maging pilosopo po sa sa pagsagot, sa pagbigay ng comment, kasi baka merong ibang nagbabasa na mamaya panindigan po nila yung mga nababasa nila sa comment section. Siyempre, may nagpahukay daw. Paano kung nagpapahukay ng septic tank? Wala naman daw gagamitin ng materyales yun. Siyempre, hindi po yun. Wala pong basihan doon ang materyales para magbigay ng percentage sa labor, di ba? Yan po ay kinukontrata, depende po sa may-ari or do sa manggagawa or sa contractor sa may-ari kung magkakasundo sila. Di ba? Alam naman natin kapag kinontrata yung labor, ang gagawin po ng mga grupo, papaspasan po nila yung trabaho. Pero dapat doon binabantayan, kasi baka mamaya pinaspasan lang yung trabaho tapos puro sablay yung gawa. No, maraming kulang, mali yung gawa. Kaya dapat binabantayan din, di ba? So yun po sa mga nag-comment. So ang ibig sabihin ng vlog natin kahapon, yung 60-40 na singil, ay hindi po applicable yon sa pangungontrata ng manpower or non-labor. Masyadong mataas, masyadong mahal, di ba? So ayun po, paglilinaw lang. Kasi may mga mababasa kang comment dun eh. Parang hindi nila pinanood yung vlog, di ba? Nag-comment pa sila ng ganun. Okay, ayan na. Ayun, nakita mo yung hawak na. Adonis, ibaba mo nga yung hawak mo. Ayan, tanggal po yan. Ayan, tapos ikakabit po ni Adonis yan habang ikinabit niya na yung mga PVC panel. So medyo medyo komplikado. Medyo mahirap.
Pero nagagawa po ng maayos. Matatanong nyo kung matibay pa rin po. Opo, matibay pa rin niya kasi ganito yung ginawa. Kita nyo, bakante doon. Yung bakante. Ngayon, doon niya ilulusot yung pang welding niya. Kaya may welding machine siya rito. So kung matatanong nyo naman, baka naman matunaw yung PVC. Hindi, meron siya nakaabang na ano doon. Anong inabang mo doon sa taas? Sapin? Anong sapin nilagay mo? Kahit... oo, yan pwede na. Okay. Kahit karton or hard deflex pwede doon. Para pagka nag-welding siya, yung flux na tatama sana sa PVC, may harang po yun doon sa ilalim. Hindi ako makapag-vlog na maayos doon, bumaba na lang ako kasi may mga handamyo. So ganun niya po ginagawa yan. Tapos kaya may welding machine siya na naka-ready. Tapos si Louie rito, pinagpapatuloy niya installation ng tiles na iniwan ni Ricky rito. Yang kayang-kaya na po nila yan. Yan yung materials natin. Semento. May malalanghalian na yung tropa rito. Yan bago ko umalis, yan bago tayo malanghalian, meron lang ako i-share na idea rito. Yan magpe-prepared na po rito para sa tiling works. Bali 40x40 yung gagamitin. So ito banda, cuts basin po yan na inabot na po natin sa turnover nitong unit bago tayo mag-renovate. Tapos itong downspout na to, yan, inabutan na rin po natin yan. Siyempre pag may ganyan kahabang downspout, may cuts basin. Ang diskarte namin dito, kailangan talaga siya nakarekta na po doon, nakabaon. Tapos naglagay kami ng clean out. Yan, may clean out po dyan. Ang mangyayari ko kasi pagka nilagyan natin ng tiles, hindi na kaaya-ayang tinga kasi may ganito. Bali, napagplanuhan po namin ng tropa rito na ibabaw namin dito. So, hindi elbow gagamitin natin. Yung 1/8 bend o yung 45 degree. Yan pababa. Yan pababa rito. Parang ganito mangyayari dyan. Para walang nakikita. Nakatago. Ayan, ganito. Yan. Ganyan po siya. Ngayon idudugtong na lang. Diba? Alright. Break time. Mga karos, after break time, yung kagaling na natin sa bahay. Ito, diretso tayo rito sa may UTAP. Ito kasama natin si Mrs. Yan, shower out. Okay, bali kanina nga po pala bago ko umalis ng Anyana Beller East Project. Yan, nagkulang na po ng PVC panel para dun sa eaves. Yan, nagkulang. Mas mahaba pala yung bulada dun sa harapan compared dun sa gilid. Yan. So sa isang PVC panel, ang nakuha lang natin is 3 piraso. So sa computation kasi namin na nakaraan, 4 na piraso ang makukuha. Yan, bali 25 cm yung ginagamit natin. Bibili lang ako ng 4 na PVC panel dito, then ihahatid natin sa Anyana Beller East Project. Tapos dediretso na po tayo ng Riego de Dios. Yan. Sana walang masyadong tao. Dito ako nagtatagal sa UTAP eh. Kapag marami pong sasakyan ang inabutan natin, ibig sabihin maraming customer. Ayan, okay na tayo rito. Napakaraming sasakyan. Nagtagal po tayo. Ayun, oh, inabot tayo 2:30 rito ng hapon. Nakabukas kasi yung aircon, kaya pinaputol ko na. Itong putol na to 80 cm naman to. Yan, bali 2.9 para magkasya lang at hindi na po buksan yung sliding window na pinagawa natin dun. So 4 pieces, 960. Kasama po pala yung yung charge na cut. Bali 80 pesos po yung cut. Tara. Don, PVC panel. Ayan na. Last na ba yung hawak mo? Last na yan? Okay, sakto. Ayan na, may kulang pa po rito sa kabilang side, sa may left. Ayan na. Sakto na po yan. Bale ito mga karos, pupunta na tayo rito sa Riego de Dios Project. Naka e-bike na lang po tayo pagpunta natin dito. Yan, mag-aalas 4 na po ng hapon. Kapag 4 wheels po kasi yung gamit natin, sobrang traffic papunta rito. Yan, ito na yung last vlog. Last update natin ngayong araw po ng Martes. Yan, bibigay tayo ng update. Tsaka pala mga ka-Rohouse, hindi na po natin nasama sa vlog. Si Kuya Rigor po ay nakapasok ngayon dun sa project natin sa phase 3. Yan, medyo okay na po siya. Nag-half day po siya. Tapos pumunta rin po yung client natin ngayong araw doon na si Sir Jospa. Okay, dito muna tayo sa Riego de Dios. Let's go. Tara. Nandito na tayo. May magandang araw sa client owner natin. Itong project natin dito sa Riego de Dios, bali parang araw na lang po yung binibilang nito.
may turnover na po natin. Ang hinihintay na lang po natin dito yung grupo ni Master Baton. Tsaka kung palalagyan pa ba to ng Korean blinds dito sa may baba or sa first floor. Si Kuya Dindo po ang gumagawa rito ngayon. Master Dindo, good afternoon. Good afternoon! Yun oh. Parang nag-viral yung vlog ko sa Facebook dito. Siyempre naglabasan dun yung mga iba't ibang klaseng komento. Oo, hindi maiwasan. Okay. So siyempre sa ano tayo according kasi yan sa experience natin. Bago natin yan ina-apply sa tiles, ay sinubukan muna natin ng napakaraming beses. Oh, at hindi lang naman yan yung mga materyales na ginagamit namin Kumbaga parang nabigo din kami dun sa mga una. Pero merong nag-comment, acrylic reducer daw. Pwede? Yun, pwede yun. Oh, pwede yun, pwede. Pwede rin yun. Okay. Ayan, may mga nag-comment po tungkol doon. Yung iba daw, mawawala daw yung parang glossy nung tiles na ginamit. Pero pagka tiningnan nyo naman to, halos ganun pa rin po yan. Wala pong nagbago dyan. Di ba? Pero depende ho kasi sa tiles yun. Kasi hindi naman po namin na ipaliwanag ng husto kasi 10 seconds lang po yung required na video. Yung haba ng video niya, 10 seconds lang. So dito banda yun Yun, nung nandito na ako, napakarami nag-comment. Okay, bali a general cleaning, yun ang pinunta natin dito. Yung sa loob, hindi na muna ako pumapasok sa loob, more on dito lang. Gusto ko kasi may pakita sa vlog yung mga nagawa. Okay, dito yung tile grout. Tapos mapapansin nyo, nagkaroon siya ng additional rito, floor drain. Kasi itong part na to, naiipunan siya ng tubig. So, sasabihin ko kung bakit. Kasi dapat ang klibi niyan papunta rito. Umangat na po kasi to. Ito lang po kasi yung pinatiles ni client. Pero kapag pinakompleto niya to, mapupunta yung klibi papunta ron. Kaya naglagay kami ng floor drain doon. Ayun yung gawa ni Master Dindo. Ang isa sa mga comment doon, hindi daw dapat yun ang ginagamit. Ang una po, ganito, papaliwanag natin. Yung purpose ng muriatic acid, hindi yung biglang pag binili nyo sa bote or sa lagayan, biglang ibubuhos nyo. Mali po yun. Dinidilute namin yun. So, masyado yung concentrated niya, medyo dinidilute namin, binabawasan namin. Dibaga, para hindi ganun kapuro. Ngayon, pagka medyo nabawasan na po yung ano niya, yung content niya, bali ang mangyayari po nun, maglalagay kami ng basahan tapos ipapahid po namin dito. Pag napahid po namin yun, ang purpose lang doon yun sa mga mancha. Sa mga mancha lang po yun. Yan para yung mga mancha po umibabaw, yung mga talsik ng semento, ng pintura, lumambot. Ngayon, pupunasan po namin yun. Alam mo yung panlinis ng ng pinggan, yung kulay green. Scotch. Scotch Brite. Scotch Brite. So hindi magkakaroon ng damage. Ang ganda nga ng tiles. So ayan napakaganda. Tapos pagka yung mga hindi natanggal ng Scotch Brite, yun na yung papahira ng lacquer flow. Yun na yun. So matatanggal siya. May mga nag-comment, ba't hindi na lang daw lagyan ng trapal? Okay, sa mga hindi nagko-construction, yan, alam ko may ko-comment yun. Kasi common sense, bakit para hindi daw linisin? Bakit hindi na lang daw lagyan ng sapin? Hassle kasi yun kung tutusin sa manggagawa. Maniwala po kayo. Napaka-hassle nun. So, napakahabang paliwanagan kung bakit. Pero marami naman po kasing way para hindi ho talaga yung flooring ay malagyan po ng mancha. Yun nga lang magastos. Imagine niyo yung, magkano lang yung muriatic kuya? 20 pesos sir. 50. Yung lacquer flow 100. 50. Oh, di 150 lang yun. Ang covered na malilinis nun, parang ito na. O yan. O ito kuya, magkano yung blue sack, yung trapal? Per metro yun sir. Oo. Saka hindi naman siya ganun katagal na linisin. Oo, hindi siya matagal. So, saglit lang, hindi siya kakain ng buong araw. Siguro kung ito, yun, at saka yun, baka kumain ng isang araw yan. Ito. Kasi nga, yung cleaning material natin, saglit lang, natatanggal niya at napapalambot kagad yung mancha.
So yun po yung ano doon, yun yung sikreto. So kanya-kanya nga tayo, ika nga ng diskarte. Oo. Kung ang diskarte nila ay mag-cover, magsapin. Pero kami mga karohos, yung mga ibang project namin, kinocoveran din namin kasi may ibig sabihin yun. Tsaka, nakadepende naman tayo sa tiles sir. Oo, nakadepende tayo sa tiles na ginamit. Talagang matpinis, talagang kinokobera natin. Oo. Yung talaga sobrang gaspang. Magaspang, mahirap linisin. Oo. Yan. Yan. Naman, medyo napakadali. Yan, hindi po namin nasabi sa vlog yung kasi gawa nga ng 10 seconds lang yung vlog. Ayan mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw na Martes. Ayan, kita-kita ulit tayo bukas for the next video. So ito yung update dito sa Riego de Dios. At saka nakapagbigay ako ng konting idea sa pagpapagawa po ng bahay doon sa Anyana Bel Air East. So sa tiling, ayan, nakapagbigay tayo doon sa canopy sa eaves. Nakapagbigay tayo idea. So let's go. Ayan, tara.